sa basa niyo sa mga nangyayari, sabi niyo talagang pinaka-importante rito, priority. I actually agree, no? The biggest evil sa ngayon itong yung threat ni Sara Duterte. Pero you think itong ibang other legitimate issues na nire-raise kunwari sa budget, this dilute this particular campaign to hold the Vice President accountable? Ganun po ba yung nakikita niya nangyayari? Yes, ganun na mismo yung nangyayari kasi alam namin for a fact na aside pa dun sa chatter sa mga retired generals na calling for an ouster, alam namin na kargado ito ng Duterte propaganda machinery. Pati yung troll farm nila, alam mo yung message eh. So, nagtatago sila dun sa mga speakers na hindi openly identified sa kanila para lang ma-bolster yung kanilang mensahe na legit yung issue namin. And in the process, mas magaling yung kanilang propaganda machinery, mas malakas eh. Natatabunan pa ngayon itong impeachment issue. So, yun po yun. Kaso iniisip ko rin, no, hindi ba malaking factor din kung bakit hindi matuloy-tuloy itong impeachment ni Sara Duterte? Walang iba kundi si Bongbong Marcos dahil siya naman yung publicly nagsabi sa Kongreso, huwag niyo nang ituloy ang impeachment. And another factor, si Martin Romualdez, kasi siya naman yung may control sa House of Representatives. Kung gusto niyang tuluyan, edi tuluyan niya. What do you say to that? So, ako, I agree. I totally agree. Kaya nga kami magrarally dito sa January 31 na sila yung doon sa kanila idadirect yung mensahe na buhay yung impeachment. Kasi maaring na-intimidate sila doon sa INC rally. I'm not saying ganun ang nangyari. Pero nakita mo dito sa democratic space, may mga groups, di ba? Mga sectors na nag-assert sila ng kanilang boses to influence public policy. So in the case ng INC, ginamit nila yung pwersa nila to send the message sa Marcos administration saka sa Kongreso na ayaw namin impeachment. So ito kami ngayon, iba naman ang mensahe namin na dapat ituloy yung impeachment para para nababalanse siya. Yun. Kasi tumatakbo yung oras eh. Actually, ilang linggo na natin pinag-uusapan to, Senator eh. Pero ang dami na ubos na oras eh. As we speak, meron pa bang panahon para matuloy ang impeachment na yan bago mag-break ang Kongreso for the campaign? We'll have to wait until next week pagka nagsara yan. Kasi sabi ko nga, pwede naman nilang ang kutob ko, ang default nila is after the elections to itatransmit sa Senado. Yun ang kutob ko. Yun ang default nila. But if something will trigger na the immediate transmittal sa Senado, it can still happen. Pero it doesn't mean na matatapos nitong Kongreso na ito yung trial. By June 30, kunyari, hindi natapos nung itong Congress na to, yung mga current set of senators, yung impeachment trial, papalitan sila dun sa next. Pero tuloy-tuloy lang yung proseso, hindi magbaback to zero yun. Kaso yan rin, di ba, Senator, risky rin yan eh. Kasi no one can stop anyone from raising that issue before the Supreme Court. Yung idea ng continuing Senate, hindi po ba? Yes, pero since quasi-judicial yung impeachment court, ganun sila eh sa Supreme Court, sa Sandigan Bayan for example, may 3 justices diyan. Kung may kaso, nag-present ka na ng evidence, tapos nag-retire yung isang justice, mapapalitan ng bagong justice, back to zero? Hindi naman eh. Itutuloy, magba-backread na lang yung bagong install na justice. So that's how it goes sa judicial system natin. And the impeachment case being a quasi-judicial process, it should follow that. And also, sa Constitution, 2 paraan lang ang pwedeng mag-terminate ng impeachment procedure. Yung sa plenaryo ng Kongreso, pagka ibabasura ito, or sa verdict doon na sa Senado during the impeachment trial.
Kaya yun lang yung dalawang proseso. Walang nakalagay sa Constitution na sinasabing pagka naputol yung, pag natapos na yung Kongreso, magbaback to zero. There's no such provision sa Constitution. Para din ma-refresh yung memory ng mga nanonood sa ating ngayong gabi, no? Kasi ito rin naman yung binanggit nyo sa simula ng panayam natin. Why do you think Sara Duterte is the biggest threat today? Yun yung madalas yung sinasabi. Dahil tayo po, no, dun sa mga closely observing itong si Sara Duterte, nakita natin yung dalawang public meltdowns niya. Nakita natin na psychologically unstable itong si Sara Duterte. Ngayon, imagine giving the power of the presidency sa kanya at sinasabi niya, di ba? Talagang gusto niyang pugutan ng ulo yung presidente, umutos na siya ng pagpapatay sa presidente. Kumbaga, kung ganun gagawin niya as a vice president, imagine kung presidente na siya, wala nang guardrails ito. Dire-diretso. Dudurugin ito ang demokrasya natin and she doesn't care. Tapos imagine this, yung kapatid niya si Pulong Duterte ang gagawin niyang Speaker of the House. Di ba? So you can just imagine how scary that scenario is. Tapos ito yan. At the same time, ultimately accountability. Nahuli na natin eh. Nakita na natin yung Mary Grace Piatos at kung sino-sino. Daang-daang milyon, winaldas, 125 million, winaldas in 11 days. May safe house na 250,000 per day yung upa and so on and so forth. Nakita natin how she misuses and how she steals from public coffers, di ba? And nakita natin paano mag-abuse ng power. Kaya dapat mangamba tayo sa ganong prospect. Okay. Now, speaking of accountability, ano bang basa nyo rito? Kasi parang nagbabago na yung tono ng Department of Justice at saka ng Malacanang patungkol dito sa ICC. Although may clarification sila na hindi naman cooperation sa ICC, Interpol. Pero 'di ba yung DOJ, last statement nila, parang mas willing silang umupo, makipag-usap sa ICC. What do you think of this po? It's a welcome development kasi naalala naman natin, Christian, when we were talking about this last year, 'di ba? Very strong yung mga statements nila not to cooperate, may kukulong pa kung sinong agency or sinong government official ang makikipag-usap sa kanila. Pero ngayon, ito na, this is a complete departure from those earlier message and we welcome that. Kaya palagay ko papunta na yun doon. Curious lang ako sa timing, Senator, no? Kasi bakit recently, a few days ago, binanggit yan ng DOJ at sinusugan ng Malacanang. Sa timing, parang what does it say? Mukha bang meron ng paparating? Baka, malamang, hindi natin masabi. Basta, sabi ko nga, it's a waiting game. Baka masurpresa na lang yung mga yan. Kaya nga makikita mo, ito si Bato, parang nagpapanik eh. Baka may nahagip siya. Ano ba yan? Tingnan natin. Yan ang gusto ko pag si Senator tumitingin na sa desk niya eh. Hindi, pag medyo hindi na tumitingin sa camera, parang may something na, no? Speaking of Bato, no? Yan kasi yung topic ko kagabi. Oo. Di ba sabi niya, yung binalik niya yung naratibo nila Duterte tsaka ng grupo nila na pag sinuportahan daw, yung mga Pilipino sumusuporta raw sa ICC investigation, hindi raw makabayan, hindi raw patriotic. At sabi nga niya, kumanta raw ng 1,000 beses ng Bayang Magiliw na yung title, hindi niya nakuhan tama. So, what do you make of that? Yung mga ganyang messaging, what do you sense? May panic ba yan? Or baka naman matapang talaga? Anong basa niyo sa mga ganong pronouncements? Sobrang panic. At alam mo, irrational or illogical yung mga sinasabi niya. Yung ICC, the participation natin ngayon, dahil yan doon sa pinirmahan natin na Rome Statute noong 2012. Even the President, when he was still a senator, signed it.
It's an international agreement na nakalagay doon sa pinirmahan natin, kahit na tayo ay hindi na tayo miyembro noon, covered pa rin tayo ng jurisdiction nung panahon na miyembro tayo. And it was already ruled on by the Supreme Court. So how can that be unpatriotic? Parte ng yun ng naging proseso natin. Ang international agreements, extension yan as allowed by the Constitution.